may prospect ka, ibang bansa, Pilipino, close na kayo. Tapos, gusto mo siyang rekrutin. Siyempre, na-disconnect kayo ng malaking panahon eh. Hindi naman. Hindi, siyempre, hindi kayo naman lagi nag-uusap, di ba? Para magkakilala lang kayo. Gagawin, makikipagkwentuhan ka ng super close ulit. Paano yun? Kamusta na? Pero, this time, pag nakipagkwentuhan ka sa kanila, dala mo yung kwentuhan. Yung matanong ka, mag-suggest ka, tapos masaya. Hindi ka tulad dati na problema, sa ganyan-ganyan. Dapat, puro masaya. Ang approach mo dyan, kumusta ka na? Gagamitan mo sila ng form. Alam mo yung family nila, ilan anak nila. Ite-trace mo yon hanggat maaari, ilan anak mo, tapos ilang taon yung mga anak. Kunya, daan mo sa kwento, huwag mo kang mag-interview. Dapat parang kwentuhan. Minsan nga pag ako nagmamadali, chat kasi mahirap pag-chat eh. Parang interrogation, ilan anak mo, ilang taon anak. So, mahirap kasi pag-chat. Unlike pag-kwentuhan, hindi ka wala. Malalaro mo ng tono. Ilan na pala yung anak mo? So, nagmumukhang nagkwekwentuhan. Ang totoo, parang, parang nag-interrogate ka. Kasi pag sa chat kasi, mahirap lumambing. Ilan anak mo? Ilan taon na sila? Alex sa video call, ay, ilan na pala anak mo? Ay, siya, nalalaki na. Ilan taon na sila? Di ba parang lang? Parang friendship lang. Yun. So, alamin mo yung status niya. Kailan ka pa uwi ng Pilipinas? Okay ba? Diyan na ba kayo? Diyan ka na ba? Ganun. Diyan ka na ba? Alamin mo yung status ng work niya. So, family, anything about, asawa mo, pagka nagpapadala sa'yo? Grabe, no, dapat nagpapadala. Hindi na, kuyaan mo na. Kaya yung mga lalaki. Sample ako, family yan. Anything about sa family. Sino nagpapadala sa Pilipinas? Ito nag-abroad pa. Ikaw nang bahala mag-emphasize about sa platform yan. Occupation. Ano gusto trabaho mo? Ano dati mong trabaho? Okay ba sa'yo? Nandiyan ka lang? Nag-iisip ka ba ng iba? O gustong Pilipinas? O diyan ka na lang? Iba ka ba bang sideline dyan? Yeah, may ako sa mga side. May sa side. Work mo. Course naman. Gusto mo ba ng ibang trabaho? May offer ka ba? Wala ka mo nang i-offer. So, kung kaya mo makapagkwentuhan ng 15 to 30 minutes na medyo masaya, tapos pero malaman, hindi yung puro economy yung pag-uusapan, anything about sa kanya. Baga sa kwento, siya yung bida. Ang totoo, inaalam mo yung family, occupation, creation na ginagawa pag wala. Ano ginagawa pag day off ka? Ay, nagsa-sideline. Magaling. Medyo madunong pag may day off, sideline. Ay, wala akong day off. Ano oras sa pasok at labas mo sa trabaho? Malalaman mo yung butas niya kung meron pwede niya magawa yung network. Ikaw na yung mismo mag-iisip. Ang tulog ba, OFW, sample lang, Middle East. Ang tulog ko alas 12, yung gising ko konti na lang. Siyempre, 6 na oras na lang yung tulog niyo. Pwede mong bawasan, 1 to 2 hours lang. So, mag-iisip ka niya yun, kailangan dito, boosting na to, kaya marketer. Kaya, 1 oras ko na lang siya pwedeng kausapin. Babawasan ko yung 6 hours na tulog niya. 1 oras, 2 lang. Pero sabihin mo, 6 hours pa siyang mag-network online. Hindi kaya, wala na siyang tulog. So, ikaw na mag-iisip. Recreation, ano yung mga ginagawa? Yung pang-apat message. Pwede mo siyang sabihan na niya yon. Pwedeng after 3 days nang nagkikwentuhan kayo. Depende sa full mo. Pag feeling mo parang super close na kayo ulit, parang best friend kayo or nakuha mo na yung loob, tsaka mo i-alok yung business. Ano yung Hindi yung kagad na alam mo na ba yung global. So pwede yan kung sa boosting, diretsahan. 1,000,000 na sinesendan mo, may 1,000 maganda kagad na sagot. Pero kung siyempre hindi mo naman kayang ma-prospect ng 1,000,000 kasi hindi ka naman nagbo-boosting, mano-mano, sample lang, is ganyan talaga, rarapor ka. And siyempre, pag nagbo-boosting ka, dapat, ang boosting kasi, diretso OPP na yan eh. Pag nag-OPP na yan, okay, sige, magpapadala kasi positive, naghaw eh. And, pag nagpadala na, tsaka mo naman kukuha na yung loob. Kasi uutusan mo siya ng mag-training, mga ganyan, madami ka nang gagawin. Kaya magkwento ka, bawa nagpadala na, gagamitan mo na ng form yan. Ano gano'n? Para alam mo paano siya magte-training naman. Kaya medyo mas maganda pa rin yung boosting kasi nga, hindi waste of time. Ito ka waste of time eh. Pero sa isang araw, meron almost 300, 500, 100, depende sa budget. Ito kasi magbo-boosting ka, kakausap, magmamano-mano kasi kwenta, kakausapin mo araw-araw, ubus ang maghapon mo.
Tapos biglang ang positive mo lang pala, 2. Oh, hindi ka na nakagawa ng mga bagay-bagay. Alam ko nagbayad ka na lang, hindi na-enjoy mo pa yung araw mo. Hindi ka pa marami ka pang nagawa, marami ka pang gano'n. So kaya nga ang unang niya is boosting talaga. Pero pag wala pa rin, hindi pwede mag-boosting ka kagad. Dapat marunong ka muna ng ganyan. Nakapagpa-join ka muna sa mano-mano ng mga 3, 5, 10. Tapos tsaka ka magbo-boosting. Kasi pag nag-boosting ka, how? Eh, hindi ka naman marunong magpalabas ng pera. Hindi ka naman marunong magpapain ng tao. Di sayang lang yung boosting mo. Kaya dapat dyan is mano-mano ka muna. Sino po ba ang gumagawa ng boosting? Ako na. Hindi, magtatanong ka na yan. Hindi, walang gagawa yan para sa'yo. Parang sinasabi mo sa akin, magtatayo ako ng restaurant. Sino bang gagawa ng marketing ko? Ikaw pa rin. Sino bang magsiset up ng tindahan ko? Pwede bang pwede na lang bang may lalapit dyan o kapitbahay mo dyan? May re-refer ka ba sa akin na ayusin yung tindahan ko? Wala. Ikaw mag-aayos ng maayos. Kasi kung maglalagay ka naman mag-hire ka na mag-aayos ng tindahan mo, medyo mahal na yun. Medyo alam mo na yung presyo. Kung ikaw pa rin, magbo-boosting, magbabayad ka na lang kay advertising. Kasi empleyado yun babayaran mo yung taga-boosting mo Ikaw muna. Hindi pwede mo kuha ka agad na empleyado. Babayad ako doon sa... Kay Facebook na. So, saka madali mo na yan. Ang gawin mo muna, magbenta ka muna ng products. Benta ka muna ng products. So, pagbebenta mo ng products, diyan ka kukuha ng pang-araw-araw mo. Tapos, pang-boosting mo, pang-training mo. Okay? Para marunong kang makahalubilo sa mga ibang tao. And para tumagal ka dito sa kumpanya, magbebenta-benta ka ng product. Kasi kahit matutunan mo tong boosting, matutunan mo prospect, matutunan mo pa-join, wala ka namang pangkain, wala ka namang pangbayad ng renta mo. Ang mangyayari sa'yo, quit ka lang din. Ang unahin mo muna, survival. Marunong ka ng survival. Tumatagal ka sa kumpanya, tumatambay ka sa office, nagbebenta ka sa mga members, saka hindi members, pwede mo benta may members. Bili ka naman ng kape, ito templado na. Sige, member, pwede ka magbenta. So, may time ka para makausap sila about sa boosting. Yun. So, step by step, ang kailangan mo muna, survival. Yung sideline mong imbutido, lagyan mo ng kape, lagyan mo ng product. Hindi pwedeng puro imbutido. Kasi yung mga nagbebenta mo ng imbutido, hindi mo mapapajoin yun. Kung sinisingita mo ng kape, hanggang sa natitwist mo, pag marami na yung buyers mo ng mga kape, pwedeng dahan-dahan mo na lang bitaw yung imbutido. Pwede namang pa-manage mo sa maganda na yung kita mo sa products natin. Yung imbutido. Gawa mo, may downline ka, gawa mong marketer, taga-sagot ka pa rin, pero pag di-deliver na imbutido, utusan mo yung pamangkin mo. So, taga-deliver na yan, tapos taga-gawa pa ng in. So, dahan-dahan. Ang gagawin mo lang ha, hanggat maaari, sundin mo lahat ng sasabihin ko para mabilis ka. Ano yung pinakamagandang message? Yung iba naman, matututunan mo yan. Walang magandang message. Pero usually po, pag Wala. sinabi Form pa rin yan. Wala form. Pag sinabi po Message. Hindi. Oo, Depende ano yung na message yan. ba? Ikaw nang Ako bahala mismo dyan. minsan Ikaw nang bahala dyan kung paano mo nakuha yung family niya, occupation niya, recreation niya. Ikaw yan. Walang magic word. Walang hypnotism word. Basta pag sinabing message, Pero, ang pinakamagandang technique, hindi mo peperahan sila. Puso mo sila kakausapin. Hindi, maganda yung product natin, sales talk yan. Puso ka na concern ka, ayusin sila. Siyempre, para maayos mo ibang tao, dapat ayos ka muna. Tama? Siyempre. Kung ikaw, puro ka problema, marami kang problema, okay lang yan. Importante, may survival ka. Pero may marami ka pang sama ng loob kung kani-kanino. Tapos kakausap ka sa iba, lalabas yan eh. Makukwento mo yan eh. Magti-trigger yan eh. Kasi yung pinsan ko, asawa oo nga, kasi asawa ko, pinabayaan din ako, mga siraul. Bigla na lang nagti-trigger yan. Kaya dapat wala ka para alam mo kung paano tunawin yung hatred nila kasi ikaw tunaw na yun sila. Pero pag hindi pa tunaw yung hatred mo, inis mo, yung pagmayabangan ka sa ibang tao, yabang kasi naman yan. Ikaw yung mayabang. So, ibig sabihin, lahat ng kanong tingin mo sa tao, ikaw yun. Nainis ka sa anak mo, ikaw yun. Tama ba? Nayayabangan ka sa mga iba, ikaw yung mayabang. Kasi sila humble lang naman sila. Pag ang tingin mo sa mundo, parang maganda na, yun na. So, basically, survival ka, kaya okay na, dito ka.
Sa bagay, ang anak mo may pamilya na, baga, tulungan kita. Basta, minsan may sasabihin ako pag hindi mo sinunod, tahimik lang naman ako kasi ikaw pa rin naman ang masusunod. Nga lang, dahan-dahan, titigil na ako. Bawa, nakalima-sampu na ako na sinasabi ko, tapos hindi ginagawa. Hindi na ako magsasabi sa'yo. Hindi naman sa hayaan kita na. Pero, tas di ka na rin nagtatanong sa akin. Hindi ka na nagpapaguide. So, tutulungan na lang kita, pero magugulat ka, hindi na kita masyadong tinuturuan. Ang katulad niya yun. Sabi, marunong ako. Hindi ka marunong, nagdudunong-dunungan ka na. Ganun. Kasi may sinabi ako, kasi lahat yan, may pattern na ako kung paano ka maging successful dito. Ano na yan, planchado na yan. Nakita ko na ang ugali ng yayaman, tsaka hindi yayaman. Ako tanya, anong tingin mo Hindi, wala naman yun. Pag sumunod ka sa akin, Hindi yayaman. yayaman ka. Pag hindi ka sumusunod sa sinasabi ko, balik ka lang sa dati mo. Hindi, wala namang masamang bumalik ka sa dati mo. Kasi basta masaya ka naman, diba? O masaya kang maging mahirap. Okay naman yun. Masaya kang maging empleyado. Okay naman yun. Hindi naman kinakailangan mayaman ka talaga. Kahit mayaman ka nga, stress ka naman, mahirap ka lang, masaya ka. Wala naman sa pera yun. Ang maganda lang sa pera is nakakapamasyal ka. May mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka. Pag mahirap ka, masaya ka. Pag matanda ka na, hindi ka pwedeng alagaan ng kahirapan mo. Ang ganda yung mayaman ka, may pera ka, may business kang kumikita kahit wala kang ginagawa or matat mo na yung network mo. May mag-aalaga sa'yo. Pag mahirap ka, okay lang, masaya maging mahirap. Paano yung pag tumanda ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Kahirapan mo. So, kailangan pa rin, ma-prepare mo pa rin yung future. Plano, ang goal mo. So, dito, hindi naman tayo nagpapayaman. Ang ginagawa lang natin, pinay-prepare lang natin yung future natin. Inaayos lang natin. Tsaka, iba yung mundo ng empleyado sa negosyante. Parang iba yung galawan natin sa galawan nila. And wala namang masama doon. Sila ang sa kanila sa empleyado, ang inaayos naman nila buhay nila para sa pensyon. Yun, may makuha silang pensyon, kaya inaayos nila yung trabaho nila. Tayo, inaayos natin yung negosyo natin. Kasi ang pensyon natin, tumakbo tong negosyo natin ng leverage. Tama mo. Okay? Yun lang. So, walang magic word ha. Ulitin ko. Araw-araw seminar ka. Total, wala ka namang ano dito. Tatapos mo na, no? Seminar ka, tapos seminar ka, lagi ka may dalang items na pamilya. So at least wala ka mang bayarin, pero dapat kumita ka. Makaipon ka ng pera sa araw, dali kang mag-transfer sa hub na may bayad na. Sa araw, kondo na. So step by step, huwag ka muna mag-isip ng kung anong advance. Huwag ka muna, yung boosting na yan, matututunan mo yan. Useless kasing matutunan mo sa'yo ngayon, wala ka namang pambayad. May pambayad ka nga, hindi ka naman marunong magpa-pay-in. So kailangan mo muna ng basic. Attend ka muna ng seminar na halos araw-araw, 2 linggo, hindi ka uma-absent. Nandito ka na, uma-absent ka pa sa office. O ganun. Enjoy dyan na yan. At least madali na lang, hindi mo isipin na. Okay, so huwag ka lang comfort zone. Parang kahit di na ako kumita kasi okay na ako dito kay Apre, na. Ako okay din ako sa'yo kasi basta natutulungan kita, okay naman. Siyempre, hindi pwede yun. Inaayos mo yung future. Inaayos mo yung future mo eh. Prepare mo yung dumating yung time na kumikita ka. Na sa proper age na ano ka mo. Okay? So basic, ang kailangan mo lang gawin ngayon, kalimutan mo lahat na sinabi ko, kalimutan mo yung pagyaman. Darating ka dyan. Given na yan. Seminars, benta products. Kumita ka. Ang goal mo muna, hindi yumaman. Ang goal muna, hindi boosting. Ang goal mo muna, small goal muna tayo bago sa big. Makaubos ka ng 2 box na kape. Magkano cash mong hawak? Estimate. Magkano? Ano, 5,000 na lang. Okay. So, ang gagawin natin, yung 5,000, yung 500 mo, ayoko nang budgetin mo yan ang kung saan-saan. Ibili mo na mamaya ng kapehan. Hindi ka mabuti, ha? Kasi pag hindi mo binili ng kapehan, 3 araw lang wala na yan. Pag ibinili mo ng isang box na kapehan, araw-araw kahit isang box, hindi, pag naubos mo yung isang box, bili ka agad sa counter. May kape pa yun dun. Ang main goal mo, May kape pa dun sa... Hindi, iba yun. Dito lang muna. Iwalay mo ng wallet yung package mo. Ay, oo. Iwalay mo ng wallet itong business coffee mo. Oo. Kumbaga, 2 negosyo mo. Yun, pag nabenta mo yun, para pang-rehead mo yun. Yes. Tama. Ito naman, pang-benta mo to pang gastos mo, tsaka pang-paikot mo ng pera. 2 wallet mo. Pag-iwalayin mo yan, ha. Yung benta dito, huwag mong iahalo dito. 2 tindahan mo eh. Isang global package, isang coffee.
Pag nabenta yung kape, ayokong, dalawang araw na, hawak mo pa yung 500. Hindi dadami ang pera mo. Bili mo kagad ng kape. Bili mo kagad ng kape. Bili mo kagad ng kape. Hanggang sa bili ka ng styro, tapos bili ka ng takore, yung initan ng tubig, takbo-takbo ka na lang muna dito para kumuha ng mainit na tubig. Mas mabenta mo, i-compute mo kung pwedeng 35 pesos yung coffee. Kung may initan sa tubig sa office, sa J-Lim, o ano man, gawa ka ng paraan. Hindi lahat ako magtuturo. Ako na po. Binigyan lang kita ng pattern. Nagtinda Hindi rin ako ng pwedeng, kape sa ganyan. ba't hindi ka gumagalaw? Ba't di ka nagtitinda? Ups, hindi mo ko sinusian eh. Ha? Ay, naku. Baga, ikaw nang maglikot ng mata mo. Basta wag ka nang mawawala dito sa kung lalayo ka pa mag-deliver sa Nabo tapos magbebenta sa sa kung saan saan. Ginawa yun. Diyan ka na lang sa mga Ginawa gilid-gilid. yung pamasahe Hindi, gilid-gilid pa, na. oras pa. Tapos yung ano pa. Lalayo ka pa, may Ganyan, mga saan? tao Saan? dito eh. Ganyan, Lalo na saan? alas 5, alas 6 dito, pwede kang mamla. Ikaw na ba, mamlayas, magbenta ng product. Sa office, pag may takatambay. Mahina 3 box doon, tambay ka lang doon. Pag wala, baga, alas 12, tapos na yung ano mo dito, tapos doon ka na tumambay. May kape ka, may pasimple-simple nga. Bago mag alas 5, alas 3, baka naka-isang box ka na. Pasimple-simple. Baka may makuha ka pang mga nag-walk-in doon. Diba? Parang katulad mo, Sa nag-walk-in ka sa office, diba? Diba? Nag-walk-in ka, ano ka, chika-chika ka lang. Pero wag mong re-recruitin yung active pa yung mga uplines. Or active pa yung account. Wag mong wala na talaga. Chika-chika ka doon. Sa office pwede magtinda ng kape. Oo, wag lang. Basta ikaw nang bala kung saan mali, saan tama, ha? Hindi yung, sabi mo, bayad dito. Bawal, pinagalitan ako. Binenta ko yung counter. Sa office, hindi doon sa counter. Siyempre, alam mo naman, tinigil ko na. Tinigil mo dyan, bawal dito sa labas. Hindi bawal. Akin ang bayad. Ikaw na yung magta-try and error. Hindi yung, pag may tinuro ko sa'yo, nagkamali ka. Mali pala yung tinuturo ni Ama. Hindi. Lahat ng angulo doon. Isa lang ba office doon, yung loob ng counter? Ang laki ng building na yun, no? Pwede mong ikutan yun. Huwag ka lang sisilip ng ibang company, networking company. Maraming networking ka. Baka malito ka dyan. Kasi bulahin ka lang. Uy, nalagyan ko ito ng downline, ha? Dito. Si Apple, hindi ako lalagyan to. Lalagyan ako kamote. Pag sali mo doon, di ka lalagyan. Ganyan naman pinangako sa akin ang dami. Ayun na nga. So, mas maganda yung turuan kita kung paano makakuha ng tao. Hindi mauubos yun. Kaysa lagyan kita down ng isa lang, tapos pababayaan na kita. Tsaka hindi kaya yaman doon. Tsaka hindi rin naman magiging active na gusto. Basta whatever. Oo. Burahin ko lahat ng sinabi ko. Lahat naman yan ang pipid sa subconscious mo. Magbenta ka ng 2 box a day. Minimum. 12 o'clock. Diyan ka lang na lang. 12 o'clock Pwedeng na sa iba-ibang tanghali. floors. Oo, pwede alauna. Basta ikaw na bala. Kasi dito, hindi ka makakabenta dito. Tama? Doon ka na. Ako, ganun ginagawa ko. Alas 10 pa lang ng umaga, nasa office na ako. Kasi sa bahay, bigla lang mapapahiga. So, hanggang maaari, minsan alas 3, pumupunta na rin ako doon para lalo na yan. Anyway, ang mga OFW naman, hating gabi yan, madaling Basta ikaw nang bahala, ha? Hindi ko lahat ituturo sa'yo, ha? 1% lang akin. 99% gamitin mo yung mind mo para sa success. Okay? Opo, thank you. So, niya mamaya, alauna, alas 2, alas 3. Wag ka na, dapat bago mag alas 3, nasa office ka na. Worst na yun. Wag na yung alas 6, nandito ka pa. Hindi ko naman sinatabo yan kasi siyempre gusto mong kumita eh. Yes. Gusto ko kasi yung goal mo 6,000 kitain mo sa labas. So, dyan na lang at least hindi ka na mamamasahe saka hindi ka na babiyahe dyan. Ano pumunta po dyan? Alokin mo lang to eh. Kung usapang input dito lang mga Andun yung kukontra tayo mo may picture na magawang kita gusto mo. May sample ka na kagad. Dapat meron pala akong naghihingi na ako ng So, Bluetooth sa office. anyway, basta ikaw nang bahala ha. Pag mag-uusap tayo, iksian ko na lang para at least marami kang time. Kasi pag hinabaan natin yung usapan, hindi ka na makakapaggalaw. Ang ibang usapan mo sa ibang tao na, ha? Okay? Kuha mo na yung pattern, ha? Mamaya, bili mo ng box set. Ikot ng ikot yan, ha? Ayokong uulitin ko na naman yan. Pin mo gagamitin. Oo, kasi wala pa naman. Ayokong ulit-ulitin sa'yo yan, ha? Kasi baka sabi, asan na yung kape mo? Di pa ako nakakabili. Laging bukas ang counter, ha? Alas 10 ang bukas. Pwede, alas 10 ka na. Sample lang, ikaw nang bala. Wala ka namang dyan. Okay?